Meron po kasing nag-post to a few days ago na ang dating nakakulong na 16 years, kulang pa nga, 20 years na si David or si Oliver ay sa ngayon siya ay malayang malaya. So, bali ang lalamanin ng video ko na to, or ng reaction ko na to, ay dalawang Oliver. No? Yung Oliver sa bagong misyon ni Daddy Frankie na si Kuya Fabian, at yung original na Oliver, no, na nasa Panikitar lang. Yung ang kapatid ay si Adsing. Okay? Bakit pati si Oliver ni Nanay Ansing kasama? Because may mga nakakita sa kanya na siya ay nagsisimba. So yung detail po niyan ay aking isi-share sa inyo sa video ko na to. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Yung pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin mga comment content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it in our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So simulan po natin doon sa bagong Oliver. Dito sa bagong mission ni Daddy Frankie na si Kuya Fabian. Na nakita naman po natin yung sitwasyon doon sa unang video ni Daddy Frankie na kung saan siya ay talagang halos ang sitwasyon, no, ay katulad ni Kuya Oliver na hirap maglakad, nakatalong po na lang, lupang tuhod, and we can say parang semi-abandoned, no? Kasi isolated siya, nanduroon siya sa medyo liblib na lugar, separated from the house ng kanyang ate, no? Because sabi nga nung ate, nananakit siya at nagsisira ng gamit kapag sinusumpong. That's why nilagay nila doon at kinadena dahil kapag nakakawala kung saan sa nakakapunta. So dahil sa awa ni Daddy Frankie, inilipat niya doon malapit sa lugar na kung saan nakatira yung ate niya. So allow me to share yung portion of the video ni Daddy Frankie showing yung bagong kinalalagyan ni Kuya Fabian at no, yung plano niyang ipapagawa kay Sir Botete, no, si Sir Edison Botete, no, na kasi 1 month lang naman si Daddy Frankie sa mission niya na yun and babalik na uli siya sa Pangasinan. So maaring atasan niya, no, itong si Sir Botete na mag-monitor dito sa mga taong to. Kasi nagba-vlog din naman siya. And actually, si Kuya Ombok, no, may several parts, no, naging series of upload ni Sir Botete itong si Kuya Ombok. So, yan po ay bibigyan ko rin po ng aking reaction sa separate yung video. Okay, so for now, dito tayo kay Kuya Fabian, no? Ang Oliver ng bagong mission ni Daddy Frankie at si Oliver, no? So sa harapan lang ng bahay nila mga kababayan. Tapos ito ang ipapakiusap po kay Sir Butete na kung pwedeng gawan ng gawan ng bubong ito. No? Okay, so yung pinwestohan sa kanya na yan is parang ano lang yan, upuan, no? So since malapit doon sa lugar ng kapatid niya, kaya nag-decide si Daddy Frankie na yan ay paggawan niya ng kubo-kubo lang, yung makeshift lang na pwedeng tulugan, yung pag umulan hindi siya mababasa, diba? At madaling mabigyan ng pagkain. Kasi dito sa video ng ito, makikita po natin kung paano siya nagutom at talagang gutom na gutom, and the nails ng paa at kamay ay mahahaba. So talagang parang ang naging nangyari sa kanya, no, parang si Kuya JJ doon kay Oliver Mistad, kay original Oliver, na kung mabibigyan ng pagkain, bibigyan, no? Although araw-araw siyang pinapasyalan, kaya lang it's not enough yung pagkain na nare-receive niya, no, from the family. Kasi kahit yung ate niya rin naman is hikaho sa buhay, hirap din, no? Mantakin mo 20 pesos na bigas na NFA rice ang kanyang niluluto, na alam naman natin lahat kung anong quality meron ng NFA rice ng 20 pesos, no? Pati baka nga, yung itong mga aso nga namin, baka hindi pa kainin yun.
Pero sa kanila, no, yun po ang pagkain nila. Ganon kahirap yung buhay sa lugar na yan. Or else, yun, mapapaayos dan rin nila. Kasi wala namang lutuan nila yun. No? So ang main goal talaga ni Daddy Frankie is mailapit, no? Pahinga lang ng konti mga kababayan. Hindi pa rin naubos yung mga lisa, madami pa rin. Kumusta ang pakiramdam mo? Fabian? Fabian, kumusta ang pakiramdam? So ang main goal talaga ni Daddy Frankie is mapalapit, no? Itong si Kuya Fabian sa lugar ng kanyang ate, no? Kaya inaatasan niya, no, si Sir Butete na parang i-supervise. No? Ganun ang mayayari dito, papasupervise niya yan at papabalik-balikan niya, no, kay Sir Butete, and for sure, no, aalalayan niya yan sa mga gastusin, no. Ganyang nakita niya yung sitwasyon na yan, and yung hirap, no, na ikinuwento sa kanya ng kapatid ni Kuya Fabian. Talagang yung tulong na ibibigay dito sa malamang, no, hanggang sa mapabuti, no, kasi madali lang naman gamutin itong kay Kuya Fabian. Depression lang to, continuously supplying of medicine, no, yun lang yung kailangan nito, at hindi na mawawala yun. So yun yung mga big challenges na kahaharapin ni Daddy Frankie, at the same time Sir Butete, para dito kay Kuya Fabian, no? And of course sa tulong ng mga sponsor yan. Yung makitang maging okay siya, napakalaking kaginawahan po yan doon sa mga sumusubaybay dito sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie. No, so ito po, no, tingnan niyo po yung talagang gutom na dinanas nitong si Kuya Fabian, no. Ito lang muna yung unang pagkain na may aalok namin sa kanya mga kababayan, no? Alam namin gutom na. Ramdam ko rin mga kababayan na talagang Tignan niyo yung mga kuko niya, mahaba na ng mga kuko, hindi nagugupitan ng kuko. And yung kain niya talagang halatang gutom na gutom, no? Grabe yung gutom niya. And I think baka ilang araw na to bago ngayong napaliguan nila Daddy Frankie. So ganun kahirap, no, yung buhay na dinadanas nitong mga tao. And ngayon ko na pag-isip-isip na kaya siguro naisipan ni Daddy Frankie na pumunta sa lugar na yun. Kasi baka siya ay napakitaan or nasabihan ni Sir Butete, no? Ni Edison Butete, na may mga ganyang sitwasyon which is very isolated. No, isolated kasi yung mga lugar ng itong mga tao na tayo mismo ngayon lang nating nalaman. Kung check ninyo yung channel ni Sir Butete, no, makikita nyo pa po yung mga taong talagang tinutulungan niya na nasa mga liblib na lugar. Yung tipong hindi mo iisipin na may mga nakatira pala, no? Na hindi mo iisipin na sa pagiging advance, no, kahit pa paano ng bansa natin, may mga ganito pang tao, no, na ganito ang sistema ng pamumuhay. Na ang 20 kilos na NFP rice ay kinakain pa ng mga tao, no? Hindi po sa minamaliit ko, no, yung mga kumakain yan, pero kumbaga ganun kahirap. Nasaan na yung gobyerno? Parang hindi sila nare-reach ng gobyerno sa sitwasyon ng buhay nila, di ba? Puntakin mo yung kwento dito ng kapatid nito ni Kuya Fabian. Kailangan nilang pagtiisan yung amoy lasa ng NFA rice, no, para lang mapahaba yung konsumo, dahil yun lang yung kaya ng pera nila to survive the whole month. No, nakakaawa po talaga yung sitwasyon ng mga tao. So sa malamang, no, hindi ito pababayaan ni Daddy Frankie to support. And initially sa video na to, no, binigyan niya ata yung kapatid ng 10,000 to help, no, yung daily needs nila, and at least makabili man lang ng pwedeng ipangdingding, no, diyan sa lugar na kung saan ititira itong si Kuya Fabian. No, so let's see kung saan po hahantong
itong kwentong ito ni Kuya Fabian at ng pamilya niya, na talaga naman kung hirap, no, kung may, they are more than laylayan eh. Parang nakalawit na lang sila sa laylayan. Sila talaga yung mga taong parang kinalimutan na ng gobyerno. So, abangan po natin yung mga susunod na mangyayari dito kay Kuya Fabian. And, dito naman po tayo sa original na Oliver. Ayan, no? Meron po kasing nag-post to a few days ago na ang dating nakakulong na 16 years, kulang pa nga, 20 years na si David or si Oliver ay sa ngayon siya ay malaya, no? Na mga ka-vlog, aktibo na siya sa pagsisimba. Salamat po sa Panginoon. So yan po yung post at ito po yung mga picture, no, ni Kuya Oliver na siya ay nagsisimba. Ayun siya. No, isa po yan sa mga picture. Then ito pa po yung iba, no? Ayan si Kuya Oliver. Siya. Okay, so yan po yung ilan, no, sa mga picture ni Kuya Oliver na siya ay nagsisimba na. Okay, may kasama siya. For sure may kasama yan, imposibleng siya lang. Kaya lang kasi, no, ang problema diyan, mayroong nakakita at may nag-comment. May nag-comment diyan, ang sabi sa comment section. So ito po yung sa comment section. Sabi, bakit mo binablog si Oliver? Kasama ka ba sa team ni DF? Okay? So sinagot po yan nung nag-post. At yung nag-post pala ay kamag-anakan din ni Kuya Oliver. No? Pamangkin. No? Pamangkin niya si Kuya Oliver. Yan. No? So, mayroong mga, we can say maybe concerned citizen, no? At nabanggit niya yung ganon. Okay? Okay yun, no? That at least, di ba, the concern is there. Di ba, na alam nila na si Daddy Frankie yung tumutulong. No? Pero, kung titingnan nyo po, yun naman ay mga post picture lang. No? Hindi naman po siya talaga glinag. Picture lang. And, mas, if ever, no, halimbawa lang, na blinag siya, kamag-anaka naman yun, nasa lugar na yun, at wala si Daddy Frankie. Di ba? At least may update tayong nakikita about kay Kuya Oliver. Di ba? Kasi lahat tayo halos walang way para malaman kung ano na yung nangyari sa ibang mga beneficiary ng Daddy Frankie, like si Atenida, si Ma'am si Teacher Mary Jane. Di ba? And marami pang iba, yung Reyes family. So at least dito kay Oliver, mayroon tayong kahit konting update na nakita. So sana yung mga ganung bagay, wag na natin masamay. Especially katulad nun, no, tiyahin, pamangkin. So most probably, baka yan yung asawa ng nakakatandang kapatid nila Hansing, nila Kuya Oliver. So there's nothing wrong. Kahit nasabihin natin i-vlog pa yan. No, kasi kahit pa paano, alam pa rin naman natin. Alam natin lahat na si Daddy Frankie ang dahilan kung bakit naging ganyan si Oliver. Diba? And we all know kung sino yung susuportahan. Hindi naman masama na kung sakaling suportahan siya. Diba? Bilang gratitude. Dahil kahit wala si Daddy Frankie, meron siya tayong kahit napakaliit na information about kay Oliver. And yun naman yung gusto natin, di ba? Matutong kumilos si Oliver, explore niya ngayon yung bagong buhay niya. So sana wag nating masamahin. But there's nothing wrong also in asking those questions. No? Kasi I know the purpose of that person na nagtanong. No? To protect also Daddy Frankie. Pero wag din nating kalimutan na tayong lahat, no, ay naghahanap, nagtatanong kung kamusta na yung mga beneficiary ni Daddy Frankie na iniwan niya. Di ba? So, meron pa nga di bang mga nag-suggest na dahil malapit sa lugar na yan, no, sila BBM, mag-vlog siya
But we all know, si BPM, may iba rin siguro mga ginagawa, kaya hindi niya magawa yun. For sure, more than willing si BPM na i-vlog si Oliver. Siyempre, hindi natin alam kung ano yung personal reason niya, bakit hindi niya ginagawa yun. So mga ganitong bagay, no, ipagpasalamat na lang natin. Okay, na kahit paano, kahit picture, may nakita tayo about kay Oliver. And we all know how special Oliver kay Daddy Frankie. And to the most of us na taga-subaybay ni Daddy Frankie. No, so let's see, let's hope no na habang wala si Daddy Frankie, ako okay lang sa akin na kung sakaling may mag-vlog or may makita tayong update about kay Kuya Oliver and the rest of kanyang mga beneficiary, no. I hope nga itong Reyes family mag-vlog din sila. O, kamusta na sila, di ba? Or sana si Mami Rochelle mapasyalan sila if kaya niya. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magsabihan fake news. Hanggang dito lamang. Maraming salamat.